Yon, game na! Meron nga pala akong ikikwento sa inyo sa pinamagatang Paskong Pinoy. Maaaring may pagkakahalintulad tayo sa pagdiriwag ng Pasko gaya ng ganari, tulong-tulong sa paghahanda ng pagkain mamayang Noche Buena. Sa mga oras na aray ako'y nakidawdaw na rin sa ginagawa na rin anak ko sa pagdudurog ng Graham. Kako sa kanya gayatin mo na ring mangga, pero ang nangyari after gayatin ayun pinangit na yung buto. At kung kami abala, ari naman ipahiga-higa At syempre, magta-transform ka. Kami nga pala yung nagplanong sumimba. Sabi ko, saan tayo sisimba? Dini baga o sa grotto? Sa grotto daw, di lumampas ako dini. Inuna lang talaga namin ang pagluluto para nga mamaya pagka-uwi, pagkatapos ang misa, di kakain na lang. Yun, pakit mo ng kaunti. At dini na kami nakahanap ng pusto. Patay pang ilaw. Ayun, nung lumiwanag na, napakaganda nga pala dini paggabi. Yan na, dumating na yung kaibigan namin. Upo. At syempre, magpapakit ka. Tapos na ang misa, syempre uwian na. At kami inakit ng kaibigan namin din kakain daw sa kanila. Hindi ako dumampot ng kahit isang Shanghai Pagkakasarap nga naman kaway. At syempre, kakain tayo sa sarili nating bahay. After nga pala niyan, kami merong surprise sa aming mga anak. Arin may hindi yearly. Ang maisipan lang naman namin. Hindi piniringan ko na rin mga anak namin. Tapos inilagay ko na rin regalo. Approve! Yun, sabay na sabay pa sa pagtayo. Nung pinagmasdan namin mag-asawa rin ang mga anak namin, wala rin paglagyan ng aming saya. Talaga nga namang ipoprovide mo kung ano yung makakapagpaligaya sa kanila. Tapos susuklian ka pa ng yakap at halik ay talaga nga namang napakaginhawa. Hindi siya makapaniwala, talagang matagal na niyang gusto yan. Nung mga oras na rin, nagplano na rin kaming lumipat sa kabilang bahay. Pero habang kami nasa biyahe, aring kapatid kong nasa malayo ay nagparapol na ng kanyang papasko. Shoutout sa inyo, Puroy at Leslie, salamat! At pagdating ko din sa amin ay ako'y nagpalaro na sa mga bata at syempre sa mga kapatid ko. Para sa inyo nga palang kaalaman, kami siyam na magkakapatid, ako'y pangalawa at syempre ako ang pinakamabait. O siya, walang kokontra ha. Joke lang. Ari nga pala yung pangbalo kong kapatid, bunsong lalaki. Happy. Sumunod naman na rin pampito. Akala mo lang yung mukhang elementary. Pag pumunta kayong mang inasal, magpalibre kayo din Baka naman, hana. Ari daw yung larong left right. Sila din na nagturo niyan sa akin. Di ako lang ang nagpapremyo. At syempre, ang hep hooray. Hindi naman magpapahuli, aring aming nanay. Gusto'y laging kasali Dudukhaw pa, ay bibigyan ko naman siya ng bukod. Ari na nga yung pang-apat kong kapatid. Dudugaan ko to kasi ang plano ko, ilalaglag ko yung play money. Edi siya natokso, akala niya totoo. Pero sa pangalawang pagkakataon, tinamong gagawin na yan. Sabay kuha at sabay takbo. At yung ate ko at si Russell, panayang hagis ng pera, tingnan mo nga naman ang nangyari. Nagkakaipita na. Salamat. Paskong Pinoy. Araw ng kapanganakan ni Jesus para sa mga Kristiyano. Tradisyonal na pagdiriwang tuwing buwan ng Disyembre. May mga seremonya sa simbahan, simbang gabi, misa de gallo. Meron ding pagbibigay ng mga regalo o reginaldo. May mga pagtitipong pangpamilya at iba pang pagtitipong panlipunan. Basta Paskong Pinoy, sadyang napakasaya. Ni walang instrumento ang makakasukat sa hatid nitong ligaya. Siyempre, punong-puno ng pagmamahal at pag-asa. Sa mga malalayo sa kanyang pamilya, sa mga OFW, kahit malayo ka ay malapit din. Yung tipong kahit di mo siya kasama ay ramdam mo pa rin. Yung kanyang pagmamahal na hatid sa iyo na nagbibigay sigla sa bawat damdamin. Ang Pasko naman kahit hindi Disyembre ay pwede. Yung tipong kahit sa araw-araw nating pamumuhay. Hindi din ito nakabase sa ganda ng regalo na naibigay o natanggap mo. O di kaya naman sa sarap ng pagkain na nakahanda sa lamesa mo. Ito ay kung paano tayo nagkakaisa, nagbibigayan at nakakapagbigay pagmamahal sa bawat kapwa. Kaya mula sa aming pamilya, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo.